Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara Asoy Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin po natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa matinding sekreto na pinagkakaguluhan ngayon sa social medias and literal na gulo na mga kakipi. Nagkakagulo na ang Kimpaw Lanchas dahil sa pag-uusap po sa movie ng Kimpaw at the same time tungkol din po dito sa good news natin. Syempre kung may bad, may good. Pag may good, may bad. Hindi na talaga yan na mahiwalay. So, ang good news natin ay patungkol po dito sa, syempre, sa matagal ng pangarap ni Paolo Avellino kay Kim na finally natupad na. Pero bago tayo magsimula sa mga hindi pa na-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat. And ngayon naman tumako na po tayo sa pagbabasa ng komento mula sa ating mga subscribers upang malaman natin ang kanilang mga reaksyon at opinion sa mga previous nating balita tungkol kay Kim at Paolo. And bilang pasasalamat na rin po sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong update araw-araw. So narito nga ang first commentary natin for tonight. Ang comment po na to ay nagmula kay Miss Jelly Beans. Shoutout po sa inyo Miss Jelly. Magandang gabi. Sabi niya rito, if they are secretly married, what's the problem? Ayan, tungkol to sa buntis issue, no? Kung kasal naman na nga, anong problema? May problema ba doon? Kung mag-jowa din, may problema ba doon? Kahit ka mag-jowa lang, walang problema doon mga kakimpaw. 2026 na, oh my gosh, ang masama na, mabuntis sa hindi mo jowa, diba mga kakipi? Anyway, ang katanungan nga lang din po dito, miss, ay confirm na ba? Kasi nga secret, diba? So, wala pong nakakaalam kung totoo ba yung secret married na yan nila Kim and Paolo. Though, marami po talagang naniniwala mga kakimpawa. Pero ayun nga, tulad ng lagi ko pong sinasabi, tanging si Kim and Paolo lamang po makakapagpatunay, makakapagsabi ng katotohanan. So, let's wait and see and enjoy na lang every ayudas. Tama ba mga kakimpaw? Anyway, dumako naman tayo ngayon dito sa next comment na napili nating basahin tonight. And nagmula po ito kay Miss Norma Dayag. Sabi niya rito, Gandara, good PM. Whatever the outcome of this issue, no problem. We still patronize and support all their projects. We are not distracted with these issues regarding her pregnancy, whether legit or not. Still, we will be forever remain KP follower up to the end of their career. To all KP fans, the more we will support and patronize all their projects, regardless of what is the real thing. If prege Kimi, the more we will support Kimi. But if not legit, still we continue our support to KP. But for these bashers, will they bash to KP? This maarting machika, nakakaano yung vlogs about Kimi. Sabi niya, hindi pa confirm yung relationship nilang dalawa. Nagpapabuntis na. Ito yung leader na bayaran. Bashers ng kanilang kampo. Kiniklaim pa na mas sikat yung kabila kaysa KP. Nakakahiya. Nakakahiya siya. Siya lang ang nagsasabi na mas sikat yung idol niya kaysa KP. Marting machika, pairing yung mental development mo. Ay, paurong. Anong pairing? Paurong yung mental development mo. Wow, what a shame. Maarting machika. So, ayan. Ang masasabi ko lang po, Ms. Norma Dayag, sa comment nyo, hayaan nyo na si Marting Machika i-claim na mas sikat ang kanyang idol. Kasi the more na sinasabi niyan, the more po ang gigil niyan sa mga awards na matatanggap nila Kim and Paolo, lalo pat international. Tapos sila hindi po
kuha-kuha ng ganong klaseng award mga kakimpaw. Kumbaga, sarili na lang ang niloloko mga kakipi, no? And tama po kayo sa sinabi nyo, legit or not, we will still continue our support to Kim and Paolo at hindi po yun mawawala mga kakimpaw. Still, nandun ang ating pagmamahal at pagsuporta sa Kimpaw. Kung buntis, edi mas lalong susuportahan. Kung hindi, ito patuloy pa rin po ang pagmamahal at suporta. Wala naman pong magbabago doon. Si Kim and si Paolo pa rin naman po yan, and Kim Paulanjas pa rin naman tayo. So, anong magbabago, di ba? Wala naman mga kakipi. Andito lang tayo hanggang sa dumating ang araw na yon na magkatotoo. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa pinagkakaguluhan sa social media ng mga Kim Paulanjas tungkol po sa movie nila Kim and Paolo. Yes, mga kakimpaw. Kasi nagkakagulo na ngayon ang Kim Paulanjas dahil po sa direktor, sa producer na pinangalanan. So, yung mga naman, iwas na iwas pong pangalanan talaga. Yung mga source, iwas na iwas pangalanan kung sino, itong mga direktor, producer, etc. Kaya naman, nung may lumabas na pangalan, meron pong nagwala kasi secret pa yan muna. Pero given naman sa atin po mga Kim Paulanjas na talagang manghuhula kung sino ang since panay rin naman sila ng sabi na ganito po ang direktor, ganito, ganyan, kahit wala silang binibigay na clue, matalino ang Kim Paulanjas, may bago pa ba doon? So, meron pong makakahula ng tamang sagot kung sino ang producer, sino ang director. So, dahil dyan nagkaka-misunderstanding. Sabi nga dito, ikaw nga una nag-post sa X na nag-name drop ka ng director at producers, tas ako kino-call out mo. Why? The audacity mo, Sabi pa dito, ako pa pala. Hindi naman ako una nag-post niyan. Nababasa ko lang yan, hehe. Sa plaza. Here sa plaza. At hindi ko yan alam. Kino-connect ko lang yung pati ni Alt Badiday. Kaya hindi na ako nakikipag-usap sa'yo kasi bida-bida ka masyado. Kain ka choking, wag Jollibee. So, ito kasi yon may pag-name drop. Dan Villegas, Quantum Films, plus Paula Avellino, plus Kim Pao, Shet. This could be a great movie. Hopefully, it makes it to MMFF 2026. So, sana mga Kim Pao, they make it to 2026 MMFF, diba? Para masaya ang Pasko ng lahat. Pero yung Hilera, Dan Villegas plus Quantum Films plus Paula Avellino plus Kim Pao ay talagang napakalakas mga kakipi. So siguro kaya gano'n na lamang din po katinding secret to mga kakimpaw. At na hindi pwedeng ilabas dahil ganyan nga ka-powerful ang tandem, di ba mga kakipi? Para po sa movie ng Kim Pao this coming December 25 kung makakapasok sa MMFF. Pero kung ako po ang tatanungin niyo mga kakimpaw, this is all a misunderstanding. Kasi kung kinonect lang po ito sa mga post, masyadong matalino lang ang ibig sabihin mga kakimpaw. Kasi nahulaan, di ba? Kung sino, and mukhang sa reaction, mukhang eto na talaga yun mga kakimpaw. So, nabulgar na kung sino. So, nalulungkot lang ako na bakit kailangan magkaaway-away ang Kim Paulanjas. Ito yung napapala ng masyadong pinag-uusapan, masyadong nagiging topic, masyadong hinuhulaan talaga when you're so invested. Talagang magkakagulo, nagkakaaway na, ganyan. Parang magjowa lang yan Pag madalas kayong magkausap, nag-aaway lang kayo. Pero pag hindi kayo magkausap, walang away, di ba? Parang ganun lang yan mga kakimpaw. So, ayun, dahil masyado tayong excited, dahil masyado po tayong invested, masyado tayong natin pinag-uusapan to,
yung upcoming movie ng Kim Pao, ganito ang kinakalabasan. So, chillax lang kayo. It's all a misunderstanding lang talaga mga kakipi. Kung ako po ang tatanungin, ano po. Pero hindi nga naman maiwasan. Siyempre, sa sobrang excitement, mapapashare ka. Tapos, siyempre, sobrang excited din, mapapaisip ka, overthink malala kung sino. May mga clues tulad ng kaibigan, tulad ng labas Star Magic, etc. pa. O, di mahuhulaan po talaga kahit maliit na detalye, kahit isang letra lang na ibigay ninyo. Or kahit yung letra pa kunin nyo sa gitna ng pangalan. Sa sobrang talino ng Kim Paulanges, mahuhulaan talaga. Samantala, dumako naman po tayo ngayon dito po sa matagal ng pangarap ni Paolo Avellino kay Kim para sa future, mga kakimpaw. So, syempre, alam naman na po nating lahat kung gaano po pinagdadasal ni Paolo at kagustong makatandem po, maka-love team si Chinita Princess at si Kim Chu. Talagang hindi lang po pala nagpo-post si Pao, hindi lang nakautingin. Lahat ng recommendations, mga kakipi, talagang may pag-like po siya sa mga post. Katulad na lamang po nito, post po ito year 2016 pa. O di ba, napakatagal na panahon. Ang post ni Infinity, try this pair up at Dreamscape. Sa inyo, ako aasa maybe one day. #flawless bubbly plus mysterious. Ayan. Tamang-tama, year 2016. And like po yan ni Paula Avellino. Nandun talaga, ang kagustuhan ni Paula Avellino na makatrabaho si Kimi. As in, super. May pag-like pa talaga na para bang nagpaparinig na nga ang Paula Avellino na yan. Sabi nga dito sa post, kay Infinity, kay pa din ako na 2016 pa lang nag-manifest na for Kim Pao. Tapos nilike ni Pao nung King of Manifestation yung post niya. Hi, Kim Chu Vishwa. Hope to see you again soon. O, diba? King of Manifestation. Parang tamang-tamat bagay na bagay kay Paula Avellino yung title na yan, And ngayon nga, mga kakimpaw, so hindi na lamang po yan pangarap pa ni Paula Avellino. Dahil ang future ay eto na. Natupad na kasi, mga kakimpaw, ang matagal ng pangarap ni Paolo. Pangarap ni Paolo kay Kim sa future. Ang makatrabaho niya, ang makasama niya, ang maging jowa niya. Huy, may pa-bonus pang jowa, mga kakimpaw. Ano po? Kahit tandem lang ang nire-request. Huy, grabihan. Anyway, hanggang dito lang po muna ating update. Maraming salamat kayo sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po palagi.